habang nananakbong papalayo sa kinaroroonan ni Nuli. Sinusugod nila ang mga nakita nilang mga albularyo upang isama sa kanilang pagkamatay. Matapos ang mga nangyayari, bigla na lang nawala sa paningin ni Nuli ang kanyang mga kalaban. Nang makita na niya ito, nakita niyang nagsisisiutan ito sa mga nagtataasang mga talahib. Dahil sa alam niya sa mga itong hindi na kayang makipaglaban, pinili niyang puntahan sila Tonyo upang ito ay matulungan. Sa paglapit niya kay Tonyo, ramdam na niya ang panghihina ng kanilang mga kalaban. Hindi na nila ito binigyan ng pagkakataon na makapatay sa isa sa kanilang hanay. Sa pagsilay niya sa kinalamanong duming, kitang-kita niya ang pagtambak ng mga bangkay ng mga hukbo sa kinatatayuan nito. Halos naliligo na noon ng dugo si Manong Duming dahil sa napakaraming demonyo na ang kanyang napatay. Sa pagsipat ng ermitanyo sa isang balbal, agad din naman niya itong sinugod ng buong lakas. Habang abala ito sa pagkipaglaban sa mga kasama nila Manong Duming, hindi nito nagawang mapansin ang ermitanyo sa kanyang likuran. Segundo lang naman noon ang pagitan nang walang awang inihataw ng ermitanyo ang tungkod sa likuran ng balbal. Hindi na nito nagawang makasigaw dahil sa agaran din naman itong namatay. Matapos masilayan ng mga hukob ang namatay na kahuli-hulihang balbal, wala na silang nagawa kundi kumaripas ng takbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Nuli, sundan mo ang mga hukob na aswang. Ubusin mo na ito. Wala kang ititirang buhay sa hanay nila. Sigaw ng ermitanyo, at nang marinig ito ni Nuli, agad din naman niyang iniwan si Tonyo upang tunguhin ang nais ng ermitanyo. Habang hinahabol niya ang mga hukob, pilit niyang inaalam ang bilang ng mga nilalang na nais tumakas. Nang makumpirma niyang 6 na lang ang natitira sa mga ito, muling ipinagpatuloy ni Nuli ang pagtugis dito. Nang maabutan niya ang isang hukob, agad din naman niya itong sinunggaban nang walang pagdadalawang isip na sinakmal ang liig nito gamit ang kanyang mga kamay na animoy sa bato ang tigas. Hindi na nakapalag ang mga aswang na yon dahil sa napakatigas na mga kamay nitong sinuli. Matapos niya itong gawin, pinili niyang sugurin ang ilan sa mga kasama nito. Agad din naman niya itong pinagtataga gamit ang kampilang nagbabaga. Nang tuluyan na niyang mapatay ang lahat na tumatakas, pinili na niyang bumalik sa kinaroroonan ng ermitanyo. Matapos yan, agad nilang isinara ang selyo sa nakalibing na sumpa upang tuluyan na itong mahigop sa kabilang dimensyon. Bago pa man pumutok ang bukang araw, matagumpay na nilang naisagawa ang kanilang mga plano. Sa pagbalik nila sa kanilang tinutuluyang bahay, halos hindi nila nagawang matulog. Pinili nilang mag-usap-usap patungkol sa paglisan nila sa tarusan kinabukasan. Manong, sigurado na ba ang pag-alis natin bukas? Para naman, muli tayong makapaghanap ng lugar kung saan tayo dumayo ng sabong. Tanong ni Nuli. Oyo, bukas din aalis tayo. Marami pa tayong asikasuhin sa Altagan. Tandaan mo, babalikan pa natin yung daan-daan mong mga manok. Sa pagbalik natin sa lugar nating kinagisnan,
meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Sagot naman ni Manong Duming. Sa paglipas ng usapan ng kanilang pangkat, bigla na lamang silang naantala nang biglang sumingit sa kanila si Tonyo at Karding. Manong, kung meron pa tayong natitirang libreng oras na ito, ninais sana naming puntahan ang lugar na tinitirhan ng mga manlulokong mananari. Hindi kasi ako mapakali sa lugar na yun, Manong, dahil paninigurado, bukod sa mga maitim na gamit nito, kaya din itong makapanakit ng mga ordinaryong tao. At kapag makita ang lihim ng mga taong yon, paninigurado, kapag malaman ito ng mga baguhang antingero na kagaya namin ni Nuli, malamang hindi nila ito iwasan hanggang sa humantong ang mga pangyayari na kahalintulad sa ating mga kasama. Tingnan nyo, labanan lang sa mga manok ang pinagmulan, pero muntik ng buhay ng mga tao ang naging kapalit. Wika ni Tonyo. Hindi ko yan nakakaligtaan, Tonyo. Mamaya pagsapit ng tanghali, sama-sama tayong pumunta sa lugar na yon. Ihanda nyo ang mga lagayan ng tuba dahil paniniguradong mauuhaw tayo sa ating paglalakbay. At isa pa, buburahin natin ang mga salamangkerong itim dahil ginagamit nila ito sa mga sugal na pinagmumula ng away at patayan. Sagot naman ni Manong Duming. Matapos nilang mag-usap, ninais nilang ligpitin na ang mga gamit nila sa pamamahay na yon. Sabay-sabay din nilang sinunog ang mga gamit ng mga albularyong nakaligtas sa sumpa upang wala ng bakas sa mga mambabarang ang mananatili sa bahay na yon. Matapos nila itong gawin, pinili nilang kumain ng umagahan. Halos manginig na kasi ang mga katawan nila Nuli noon dahil sa labis na gutom na nararamdaman ng kanilang mga katawan. Isipin nyo kasi, isang gabi silang gising tapos nagtatrabaho sa umaga pa. Habang sila ay kumakain, walang pag-uusap ang naganap. May ilan pa kasi sa kanilang mga kasama ang dinadaramdam ang mga bugbog sa katawan at sugat. Huwag ninyong pigilan ang inyong mga sarili. Ganyan talaga. Masakit sa katawan ang pakikipagdigma, lalo na sa mga hindi ordinaryong mga nilalang. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ng karamihan, medyo nahimasmasa ng konti ang mga ito. Maging si Nuli noon ay hindi mapigilang maawa sa kanyang mga kapatid dahil sa mga nakakatromang kanilang pinagdadaanan. Habang sila ay nabalot ng katahimikan, may ilan sa kanilang mga kasamang hindi mapigilang sisihin ang kanilang mga sarili. Kung sana, kasing lakas lang namin kami sa inyo, Manong Duming, Nuli. Hindi sana kami mahirapan sa laban. Akala namin kasi, kapag pumasok kami sa ganitong larangan, mga babagsik na sabongero lang ang aming makakalaban. Pero, higit pa pala doon. Wika ng isang antingero na mahilig din sa mga manok. Nang marinig ito ni Nuli, ninais na lamang nilang alalahanin ang mga masasayang araw. Noong mga panahong puro sabong lang ang kanilang inaatupag sa bawat baryong kanilang madadaanan. Ilang oras din silang nananatili sa hapagkainan upang ilabas ang kanilang kalungkutan at sama ng loob. Hindi naman ito tinutulan ng ermitanyo ang ganong pangyayari dahil labis itong makakatulong sa kanilang mga kasama. Maging si Nuli
ay aminado siyang labis din ang kanyang pagkalungkot kapag dumating sa puntong isa sa mga kasama niya ang nalalagay sa panganib. Sa pagsapit ng tanghali, naglalakbay na nga ang kanilang pangkat papunta sa nasabing baryo. Dala-dala noon nila Nuli ang mga tandang nilang kasama sa paglalakbay upang maging katuwaan sa mga sabungan. Nagkataon kasing araw ng Sabado ang pagkakaroon ng paligsahan at kasayahan sa bawat baryo ng Tarusan. Ang isa sa hindi mawawala ay ang sabong. Habang naglalakbay noon ang kanilang pangkat, hindi naman maiwasang mapatanong si Lando kay Nuli. "Kanuli, matanong nga kita, ilang manok na yata ang nabihag nitong mga panlaban mo? Mukhang sa dami-daming baryo nating pinuntahan, hindi mangyayaring hindi ito napapalaban." Nang marinig ito ni Nuli, ngumiti lang naman ito at nagsasalita ng, "Hindi na mabilang ka, Lando. Isipin mo, sa bawat laban yan, may pagkakataong 2 beses siyang mananalo. Kaya nga, hindi kumpleto ang araw natin kapag walang sabong na pinag-uusapan." Sagot naman nitong si Nuli. Maging sila Tonyo noon ay halos hindi mapigilang mamangha sa mismong abilidad nitong si Nuli. Sa dami-dami na kasing mga salamangkerong nakakalaban nito sa sabungan, di pa niya ito nakikitang talo ng umuwi. Sa paglipas ng halos 1 oras na paglalakbay ng mga kabayo, narating na nga nila ang nasabing baryo. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang dumalo sa nasabing paligsahan na nanggagaling pa sa saang-saang lupalop ng lugar. Marami ding mga sabungerong nagsisidatingan dahil may tupada ring magaganap sa lugar. Dahil sa ilang araw na silang puro digmaan na lang ang inatupag, napagpasyahan nilang mag-inuman ng tuba sa isang maliit na burol kung saan tanaw nila doon ang mga palaro at sabong sa baryo. Habang nag-iinuman sila, papaikot na nakaupo lamang sa lupa, kanya-kanya naman sila ng pag-alala sa kanilang mga nakaraan. Puro kwentuhan. At habang sila Tonyo at maging si Danilo ay nag-uusap patungkol sa ganda ng lugar na yon, maging si Nuli ay hindi nakakaligtas sa maging usaping yon. "Tonyo, dati mo na bang napuntahan ang lugar na ito?" Wika ni Nuli. Nang marinig ito ni Tonyo, niyarok lang naman nito ang baso ng tuba at maya-maya ay nagwika din ito ng, "Oo, may 1 dekada na nung dinala ko ni Manong Duming sa lugar na ito para lang sa pagpupulong. Ikaw ba?" Pabalik na wika ni Tonyo. Nang marinig ito ni Nuli, tumingin lang naman ito sa malayo habang bit-bit ang baso ng tuba. "Hindi pa eh. Pero wala itong pinagkakaiba sa kasiyahan sa aming baryo sa Altagan." Habang nagkukwentuhan sila, biglang naagaw ang kanilang atensyon nang masipat nilang nagkakaroon ng gulo malapit sa sabungan. Wala naman silang paki doon dahil wala naman sang kinalaman doon. Makalipas ang ilang oras, hawak-hawak na nga nila Nuli ang 2 tandang na kanilang isasabak sa laban. Maya-maya pa, dahan-dahan nang lumapit ang kanilang pangkat doon sa sabungan. "Mga kasama, pumunta tayo rito o para mag-aliw-aliw at hindi makipag-away ha. Tandaan nyo,
huwag kayong lumayo sa amin. Dahil mga dayo tayo sa lugar na ito. Paalala ni Mang Carpio na maestro ni Danilo. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo. Dahil konti pa lang yung nagpapa-shoutout, dito nyo na ilagay ang mga pangalan nyo. Dahil lahat ng magpa-shoutout ay babanggitin natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo upang hindi kayo maligaw sa mga kwentong sabong natin. May ilalapag tayo. Yun lang. Maraming salamat.